Kinabukasan, maagang nagising si Magnus. Nakita niyang mag-aalas 7 pa lang sa kanyang relo. Dahan-dahan siyang kumilos para maialis si Althea sa pagkakaunan sa kanyang braso para makalabas siya ng silid nang hindi ito nagigising. Pagkababa niya ng bahay ay napansin niyang wala pang mga gumagalaw sa ibaba, o ibig sabihin nasaan ang mga estudyante niya. Naupo siya sa sofa at sumandal saglit. Nakakaramdam pa kasi siya ng pagod at antok, pero gusto niya nang bumangon dahil marami siyang naka-schedule na gagawin. Habang nakapikit siya, ay naramdaman niya ang dahan-dahang pagpihit ng seradura ng main door. Bigla siyang naalerto dahil baka may sumasalising kalaban. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa likuran noon. Marahang humakbang ang kung anong nilalang mula sa likuran ng pinto. At pagkalampas lang noon kaunti sa pintuan, ay agad hinila ni Magnus at inipit ng braso niya ang leeg. Natauhan si Magnus nang makitang kumalat ang maraming pandesal sa sahig. Tapos pamilyar sa kanya ang inuubo-ubong boses. "Aray ko, Magnus! Anong ginagawa mo?" Si Maris. "Hala, sorry Maris. Pasensya ka na. Akala ko ibang tao na eh. Bakit ba kasi ang aga mong nagpunta rito? Slow ka rin ngayon, Magnus, no? Hindi ba obvious? May dala akong pandesal? Sige na, simulan mo nang damputin yung mga kumalat na tinapay." Dali-dali namang naupo si Magnus at pinagdadampot ang kumalat na pandesal. "Pwede pa to, wala pang 5 minutes. Tsaka malinis naman ang sahig." Wika niya pa. "Hay, ewan ko sa'yo. Para kang sabog na madaling mataranta." Painis na wika pa ni Maris. "Sorry na nga, alam mong kagigising ko lang eh. Tsaka tama ka, medyo nervyoso nga ako ngayon. Kinakabahan kasi ako eh, kapag may mga kalaban. Baka hindi ko kayanin dahil wala akong kapangyarihan o gabay." Sumagot naman si Maris. "Pinapatanong ni nanay kung anong ulam raw ba ang gusto mo mamayang tanghalian dahil mamamalengke kami ngayon pagkatapos mag-almusal. Okay lang ba kung buttered shrimp naman? Tsaka kaunting gisadong mga halo-halong gulay na pang chapsuy." "Okay, sige. Sabihin ko kay nanay. Sige, maiwan na kita dyan." Wika pa ni Maris at tumalikod na. Noong matapos na si Magnus sa pagdampot ng mga pandesal, ay inilapag niya na iyon sa round table. Ilang saglit pa ay nakita niyang papalapit na si Mang Ambo. "Uy, Mags, ang aga mo gumising ah. Anong almusal natin ngayon?" "Ayan, Mang Ambo, may pandesal na ipinahatid si Aling Maming." "Ah, ganun ba? Sige, hintayin lang natin saglit at kasunod ng darating ang mga pritong itlog at hotdog. Ano Mags, magkakape ka na rin ba? Magtitimpla ako, isasabay na kita." "Oo sige Mang Ambo, salamat." "Mang Ambo, bakit nga pala hindi pa kumikilos ang mga estudyante natin?" "Sabado ngayon, malamang mag-i-extend ng tulog ang mga iyon. Ganon sila rito, kapag walang pasok ay hanggang alas 10 ang tulog nila at pwedeng magpuyat hanggang alas 10 din ng gabi. Pero syempre, mag-aaral pa rin bago matulog dahil magagalit si Boss Althea nila. Kung alam mo lang Mags, ang taray kaya ni Althea sa mga alaga niya. Pero galante naman siya sa mga gamit pang eskwela at merienda sa mga iyan. Pero napakahigpit pagdating sa oras ng gising, pag-uwi ng bahay, lalo na sa araw-araw na schedule sa pag-aaral. Kaya nga matitino ang mga estudyante mo rito eh dahil sa kanya. Palaging panakot niya na isusumbong sa'yo kapag hindi sila nag-aaral ng mabuti." "Ah, ganun ba Mang Ambo? Eh di ayos pala. Para din naman sa kanila ang pag-aaral na yan. Para kahit wala na sila rito, ay kaya na nilang buhayin ang kanilang sarili kapag may natapos na silang kurso." "Oh, Mags, ito na ang kape mo." Wika pa ni Mang Ambo, sabay abot ng isang tasang kape kay Magnus. "Mags, anong lakad natin ngayon?" Dadalawin muna natin Mang Ambo ang asyenda. Makikibalita tayo." "Ah, sige Mags.
Maliligo na ako pagkatapos ko rito. Ilang saglit pa ay narinig na nila ang mga yabag ng paa mula sa labas. Hala Sir Magnus, gising ka na pala. Hindi ako nagluto ng maaga kasi akala ko tatanghaliin ka rin ng gising. 10:00 pa kasi ang gising ng mga tao rito kapag Sabado at Linggo. Mabuti at nakita ka pala ni Maris. Kaya nagmadali ako sa pagluluto ng hotdog at itlog. Ayos lang po yun. Tara po Aling Maming, mag-almusal na tayo. Hindi na sir, sa bahay na. Alam mo naman na bihira lang kami magkasama-sama. Kaya mas gusto kong magkakasama rin kaming kumakain. Lalo at hindi pala magtatagal, ay aalis na naman si Maris para umakyat ng ibisan. Ah, sige po. Maiksing sagot ni Magnus at tumalikod na ang ginang. Matapos makakain ay agad nang nagsiligo sina Magnus at mga ambo. Bago umalis ay saglit na nagmulat ng mata si Althea. Mahal, saan ka pupunta? Sa hasyenda. Makikibalita lang ako roon kung wala pa bang problema. Sige na, matulog ka pa. Maaga pa masyado oh. Okay. Maiksing sagot naman ni Althea. Hinalikan na siya ni Magnus sa pisngi. Saka lumabas na sa kanilang silid. Nakita nilang si Maris ang nasa gate na siyang nakaabang upang pagbuksan at ipagsara sila ng gate pagkalabas. Salamat Maris. Wika pa ni Magnus. Sabi naman ng dalaga. Che, ewan ko sa'yo. Sabay sara ng gate. Sabi naman ni Mang Ambo. Anong problema noon Mags? May kasalanan ako roon Mang Ambo. Kaninang umaga kasi, di ba maaga ako gumising? Humiga muna ako sa sofa dahil inaantok pa ako. Tapos pumasok siya ng dahan-dahan na may dalang pandesal. Inalimpungatan ako. Akala ko kalaban. Kaya tumago ako sa likuran ng pinto at mabilisan ko siyang hinedlock. Kaya ayun, sumabog ang dala niya pandesal sa sahig at kakawag-kawag siya. Kakamot-kamot sa ulo pang paliwanag ni Magnus. Sabi naman ni Mang Ambo, ibig mong sabihin, galing sa sahig lahat ng pandesal na kinain ko kanina? Okay lang po yun Mang Ambo, wala pa namang 5 minutes. Natatawa na lang habang napapailing si Mang Ambo. Kaya pala galit sa'yo, sakalin mo ba naman ang pang-jiu-jitsu eh? Oo nga Mang Ambo eh, akala ko kasi talaga kalaban na, kasi dahan-dahan pumasok. Abay malamang, magdadahan-dahan iyon dahil ayaw makaistorbo. Wika pa ni Mang Ambo habang patuloy sa pagmamaneho. Pagkarating sa hasyenda ay nakita nilang tila nagkakagulo. Napakaraming tao sa harapan ng bodega. Naroon na rin sina Tomby at Pandoy. Oh, ano nangyari dito? Bakit ang daming tao? Tanong pa ni Magnus. Lumapit naman sa kanya si Pandoy. Mags, mga trabahador natin sila sa kabilang hasyenda. Pinaalis daw sila ng mga armadong kalalakihan. Tauhan daw ni Doña Victoria de Ayala. Ha? Sino naman yun? Kapatid daw ni Don Roman Carlos. Babawiin niya raw ang hasyenda ng kanyang kapatid. Natahimik si Magnus dahil hindi niya inakala na may magbabalik pa sa pamilya ng mga Carlos. Tomby, iyon bang pinalakad ko sa iyo dati ng pagdidivide ng titulo sa orihinal na pamilya na inagawa ng lupain ng mga Carlos? Nagawa na ba? Hindi pa Magsi. Ang daming humaharang noon sa Registry of Deeds. Mukhang mga supporters din ng mga Carlos. Kaya hindi iyon natapos. So technically, kanila na uli ang hasyendang iyon. Sige, sabihin mo sa mga tauhan natin na galing sa kabilang hasyenda na dito na muna sila magtrabaho habang hindi pa natin naaayos ang gusot doon. Gagawa natin yan ng paraan at pati ang kapatid ni Don Roman ay papaalisin din natin sa lugar na ito. Kailangan lang muna natin malaman kung isa rin ba siyang aswang. Pero kapag hindi, edi wala tayong magagawa, mananatili siya. Sumagot naman si Tomby. Mags, nakausap ko si Mang Bong kahapon. Ayon pa sa kanya, maraming kinuhang katulong na dalaga ang bagong dating na donya at patuloy pa ang hiring. Pero kahit isa sa mga na-hire na katulong ay wala nang nakalabas pa ng mansyon. Teka, wala na ang mansyon nila di ba? Naibenta na natin yun? Oo Mags, tama ka. Kaso biglang na missing in action daw ang buong pamilya na nakabili noong mansyon
magmula noong dumating ang grupo ng Donya. Kaya sa tingin ko, pareho nating alam na nasa sikmura na nila ang pamilyang iyon. So ibig palang sabihin ay aswang din ang Donyang iyon. Oo Mags, kumpirmado. Di sisimulan natin manghunting uli ng mga aswang na kudrawan. Teka Mags, baka nakakalimutan mo, wala kang kahit isang gabay ngayon. Bulong pa ni Tomby. Anong walang kahit isang gabay? Anong tawag ko sa inyong tatlo ni Pandoy at Mang Ambo? Gabay ko rin kayo, di ba? Kaya umaasa akong matatalo natin ang mga kalaban sa tulong nyo. Sabi naman ni Pandoy. Taas din ang tiwala mo sa amin, no? Kung alam mo lang kung gaano karupok ang buto namin, kung ikukumpara sa mga baltukan na kalaban. Ano ka ba, Pandoy? Hindi palaging kailangan ng pisikalan. Minsan, mas maigi pa rin iyong ginagamit ang utak at estratehiya. Ipapaalala ko lang sa inyo ha, nagsimula rin tayo sa wala dati. Itak at pagtutulungan lang ang naging puhunan natin sa lahat ng ating tagumpay. Kaya kung kinaya natin ang mga laban noon, mas lalong kakayanin natin ngayon dahil mas marami na tayong alam ngayon na hindi pa natin alam noon. Sabagay, tama ka naman dyan, Mags. Oh, sige na, doon ka muna sa bahay, Mags. Kinukumusta ka nila Tatay Fidel at Nanay Carmen. Ganun ba? Sige, pupuntahan ko na muna sila. Uwi ka pa ni Magnus at naglakad na papunta sa tahanan ng pamilyang kanyang mga inampun. Habang naglalakad ay may natanggap siyang text. Inisip ni Magnus na baka kay Althea lang galing, kaya binasa niya na rin agad baka magtampo. Pero pangalan ni Rafael ang nakikita niyang nakaregister. Magnus, kahapon ko pa pinaalis ang agent na maghahatid ng armas na ipapadala ko sa iyo. Nakasasakyan naman iyon. Abangan mo na lang ang text noon dahil sinabi ko mag-text sa iyo kapag malapit na para masalubong mo sa mansyon. Agad namang nag-reply si Magnus. Sige Rafael, abangan ko na lang. Maraming salamat. Sagot niya pa habang malawak ang ngiti. Kahit papaano ay may magagamit na siyang sandata kapag sumiklab na ng tuluyan ang kaguluhan laban sa Donya na kapatid ni Don Roman Carlos. Malayo pa lang si Magnus ay nakaabang na sa kanya ang mag-asawang sina Mang Fidel at Aling Carmen. Sir Magnus, kumusta po? Ayos naman Mang Fidel. Kayo po rito, kumusta? Ay, naku Sir Magnus, sobrang busy. Pero magandang klase naman ang pagkakaabalahan. Ayun nga ang mga dalaga ko sa kusina, abala sa pagluluto ng ulam na ititinda sa mga trabahador. Pagkatapos niyan, ay pangmerienda naman ang kasunod na lulutuin nila. Mula sa kusina ay lumabas naman sina Lola Auring, Isay at Louie. Kuya Magnus! Sigaw pa ng batang si Louie. Uy, Louie! Lola Auring, bakit nga pala kayo narito? Sir Magnus, inalok kasi kami nitong si Carmen na dito na tumira. Malayo kasi kung sa mansion pa kami nakatira. Tapos dito magbebenta ng mga kakanin. Kaya naisip naming mas tama kung dito na lang din kami tumira. May ekstrang kwarto pa naman sila na pwede sa aming tatlo. Paliwanag pa ni Lola Auring. Ganun po ba? Sige po, walang problema. Ang mahalaga ay safe kayo at malaya sa gusto niyong pamumuhay. Ay, Sir Magnus, hindi mo lang alam kung gaano kami kasaya na narito kami. Maaliwalas ang lugar at nabibili pa namin lahat ng gusto at kailangan namin dahil malakas din ang kita sa kakanin. Kaya nga sina Carmen ay nagluluto na rin para mapagbentahan naman ang mga nag-o-order ng maramihan. Hindi na kasi namin kakayanin pang ipagluto, lalo na at napakarami ring mga nag-o-order. Wow, talaga po? Di mabuti. Sabi ko naman sa inyo masarap ang niluluto niyong kakanin, kaya siguradong papatok ko yun dito. Oo nga po Sir Magnus. Muli namang pumasok ang dalagang si Isay sa kusina at noong lumabas ay may dala ng platito na may lamang puto. Sir Magnus, tikman niyo po ang bagong paninda namin. Puto po na may leche flan ang ibabaw. Mayroon din po kaming buko pie na turon. Pero wala pang luto Magpapahatid na lang kami mamayang hapon sa mansyon para matikman niyo rin po. Wow, talaga? Sige, titikman ko na ito agad.
Wika pa ni Magnus at excited ng kumagat. Masarap pa. Congratulations. At nagagamit mo Isay ang pagiging malikhaing talento mo. Maraming salamat po Sir Magnus. Napakarami niyo po talagang naitulong sa amin. Magmula sa mga aswang sa Bicol, pati na sa kahirapan ay iniligtas niyo rin kami. Oo, wala yun. Ang mahalaga pa rin ang sipag niyo para kayo ay umunlad. Kaya ipagpatuloy niyo lang ang sipag ha. Paano Mang Fidel, Aling Carmen? Sa labas na muna ako. Meron tayong kailangang ayusing paparating na problema eh. Oo nga Sir Magnus, nabalitaan ko iyon. Umalis na nga si Magnus at nagbalik sa kamalig ng hasyenda. Sinalubong naman siya roon ng katiwalang si Mangbong. Sir Magnus, nagbanta ang mga taga-kabila na kailangan na raw umalis ng lahat ng mga trabahador rito. Dahil kung hindi, sapilitan kami papaalisin. Susugod raw sila mamayang hapon. Ha? Sino may sabi niyan? Mga tauhan po ng Donya. Mukhang maghihiganti yata sa pagkuha natin sa hasyenda nila. Huwag kayong mag-alala Mangbong. Tamang-tama lang ang timing nila dahil narito ako. Sige na po, balik na kayo sa trabaho. Tapos, iyong bahagi na malapit sa kabilang hasyenda ay huwag mo munang patauhan para walang madukot sa mga tauhan natin. Traidor pa naman ang mga iyan. Humiram ka na rin ng shotgun kay Tombi. At kapag may pumasok sa teritoryo ng hasyenda natin, banatan mo na agad. Trespassing na sila doon. Ariglado boss. Sagot pa ni Mangbong at agad nang nagtungo sa bahay nila Tombi. Bumalik si Magnus sa sasakyan. Naroon din si Mang Ambo naghihintay sa kanya. Sir Magnus, anong plano natin? Nakikita ko sa mga mata ng tauhan mo na natatakot na sila sa kanilang seguridad. Kikilos na tayo Mang Ambo para handa tayo sa pag-atake nila mamayang gabi. Paalis na sana sila nang makita nila si Tombi at Pandoy na papalapit. Mags, anong plano natin? Sasalaki raw mamayang hapon ng mga taga-kabila eh. Ganito Tombi at Pandoy, bumuo kayo ng kahit tag-10 katao na paggagamitin nyo ng armas mamayang gabi. Ito ang susi ng baul na may mga baril na inilibing natin sa kamalig. Buksan mo na iyon at ihanda. Baka kasi kinakalawang na ang iba. Babalik ako mamaya mga alas 3 ng hapon rito. Pauwiin nyo na ng tanghali ang lahat ng mga tauhan. Half day lang muna sila sa trabaho ngayon. At maiiwan lang yung mga aarmasan nyo para lumaban. Okay, sige Mags. Sige na Mang Ambo, tara na sa bahay. Agad nang pinaandar ni Mang Ambo ang sasakyan. Si Magnus naman ay tulala na nakatanaw sa labas ng bintana. Ilang saglit pa ay nakita niyang nagriring ang kanyang cellphone. Si Maris ang tumatawag. Hello Magnus, nasa hasyenda ka pa? Wala na Maris, nasa daan na kami, papabalik dyan. Bakit? May tao rito, naghahanap sa'yo. Padala raw ni Rafael at gustong ikaw mismo ang tumanggap ng package na dala niya. Oo Maris, sabihin mo na hintayin lang ako saglit. Lampas na kami ng simbahan. 5 to 10 minutes na lang, nariyan na kami. Okay. Maiksing sagot ng dalaga at pinatay na ang tawag. Mags, ano daw yun? May problema ba sa bahay? Wala Mang Ambo, naroon na raw ang agent na inutusan ni Rafael na magdadala ng mga hiniram kong armas. Ah, talaga Mags? Nakahiram ka? Eh di tamang-tama pala. Magagamit mo yan mamayang gabi. Oo nga Mang Ambo. Masiglang sagot pa ni Magnus. Ilang saglit pa ay naroon na sila sa mansyon. Nakaparada lang sa labas ang kotseng sinasakyan noong isang agent. Sir Magnus? Tanong pa ng lalaki. Oo, ako nga. Sir, patingin na lang ng valid ID. Tapos pakipirmahan itong mga receipt papers. Okay? Wika ni Magnus at tinanggap ang folder na may mga dokumentong pipirmahan. Matapos ang pirmahan ay dinala na si Magnus ng lalaki sa likuran ng sasakyan. Saka binuksan ang compartment. Tumambad sa kanya ang nakapak na mga bagay. Tapos isang case na kulay itim. Binuksan ng lalaki ang case at nakita ni Magnus na iyon na nga ang compound bow na pinadala sa kanya ni Rafael. Hiniwaan naman kaunti ng lalaki ang nakarolyong kahon. Ito naman sir ang mga carbon-based na palaso. Tapos ito naman ang magnetic gloves. Okay na sir? Oo, salamat.
Sagot naman ni Magnus. Lumapit si Mang Ambo. Sir Mags, may papasa rin ba dyan? Oo, Mang Ambo. Sige, ito pasuyo na lang. Ako na ang magdadala nitong case at maliit na bag. Sige sir, aalis na po ako. Tawagan niyo na lang si Sir Rafael para malaman niyang natanggap niyo na ang item na pinadala niya. Okay, sige, salamat. Ingat ka ha. Welcome po sir. Wika pa ng lalaki at agad na ring umalis. Pagkapasok ni Magnus sa compound, ay agad niyang tinawagan si Rafael. Hello Rafael, natanggap ko na ang mga pinadala mo. Salamat rito ha. Walang anuman Magnus, good luck sa misyon mo. Oo Rafael, salamat. Kayo din dyan. Mag-iingat sa mga kakaharapin yung kalaban. Oo, sige, bye. Sagot naman ni Rafael at agad nang pinatay ang tawag na halatang nagmamadali. Mags, naroon sa isang kwarto sa third floor ko inilagay ang mga gamit. Okay po Mang Ambo, salamat. Tapos bumalik na ang matanda sa loob. Nagdial muli ng numero si Magnus sa kanyang cellphone. Hello Ninong, narito po ako sa mansyon ngayon. Ninong, kailangan ko po ng backup. Nagbalik ang mga kudrawan. Ang kapatid ni Don Roman Carlos ang namumuno na si Doña Victoria de Ayala. Narito rin ang dalawang anak na lalaki ni Don Roman. Ah, ganun ba? Bakit parang malaki ang pag-aalala mo? Kayang-kaya mo naman ang mga ayan ah. Kasi Ninong, may malaking problemang nagaganap sa ibisan at napawalang bisa ng mga kalaban ang medalyon ko. Kaya kahit isa ay walang natira sa mga gabay ko. Sa makatuwid, wala akong kahit isang gabay na magagamit. Tanging pangkaraniwang mga sandata lang ang meron ako rito. Kailangan ko nang tumitira mula sa malayo. Ah, sige anak, huwag ka mag-alala. May oras pa naman. Darating ako. Saan ba sa tingin mo ang sugod nila? Sa hasyenda daw po. Naroon kasi ang karamihan ng mga bahay na itinayo ko para sa mga tinulungan kong tao. Kaya doon sila mag-focus. Oh, sige, huwag kang mag-alala. Darating ako. Aalis na ako agad kapag nakapaghanda na ako rito. Salamat po, Ninong. Okay, walang anuman. Sagot naman ang kanyang ninong na si Father Jacinto. Umakyat na si Magnus sa ikalawang palapag ng bahay at naabutan niyang abala na ang lahat sa paghahain ng pagkain. Wala si Aling Maming pero nakaredy na ang ulam na niluto ng ginang. Mahal, tamang-tama ang dating mo. Kakain na tayo. Sige, tamang-tama, gutom na rin ako. Sagot pa ni Magnus. Habang kumakain ay nagsalita si Althea. Mahal, may problema ka ba? Malalim ang pagkakakulot ng noo mo eh. Medyo. Anong medyo? Meron, ang ibig kong sabihin. Mamayang 3:00 ng hapon ay aalis kami ni Mang Ambo. Pupunta kami sa hasyenda dahil may magaganap na pagsalakay ng mga Carlos doon. Binabawi na nga nila ang hasyenda nila. Gusto pang angkinin pati ang sa atin. Kaya mamaya pagkaalis namin, magsarado kayo ng mga pinto at bintana. Wala nang lalabas ha. Manatili na lang kayo sa mga kwarto nyo. At kung maaari, maghapunan na rin kayo ng 5:00 para pagdilim ay nasa kwarto na kayo uli. Okay, mahal. Tsaka, mahal, pwede ba akong tumulong? Marunong naman ako humawak ng barila. Huwag na, Althea. Mas kailangan ko na magbabantay dito sa bahay. Sinong puprotekta sa mga kasama natin rito kung pati ikaw ay naroon? Ilabas nyo na rin ang mga baril mamaya at kapag may magtangkang pumasok ay paputukan nyo. Idaan nyo lang sa mga butas ang baril. Dito rin naman mananatili sila Aling Maming at Mang Rudy. Ibig bang sabihin, isasama mo rin doon si Maris? Oo, hindi naman yun papayag na may magaganap na ganoon kalaking laban at wala siya. Inang babaylan siya, kaya walang pwedeng manakot sa kanya. Tsaka, kaya niya naman ang sarili niya dahil meron siyang sariling mahika bilang isang babaylan. Okay, basta mag-iingat kayo roon ha. Oo naman mahal, sagot pa ni Magnus. Matapos makakain ay inilabas na ni Magnus sa lalagyanan ang mga palaso. Doon naman sa case ng compound bow ay may iba't ibang arrowhead. May 10 explosive at may ibang may lamang poison gas. May kung ano-ano pang weaponized arrowhead na kasama.
Kumuha si Magnus ng 3 explosive arrowhead at 2 may poison gas, tapos nag-inject siya ng blue sodium gas sa mga iyon para maging lethal sa mga aswang. Naglagay na rin siya ng 20 regular arrow sa lalagyanan na itinatali sa likuran. Kompleto yun sa accessories na mga kakailanganin. Lumabas si Magnus dala ang bow at arrow para subukan ang pulso niya kung asintado pa rin ba. Unang 3 tira ay hindi tumama sa target, pero noong mga sumunod ay nasa gilid lahat ng bullseye. Alam ni Magnus na bumabalik na ang kanyang pulso. Nakita niya namang papalapit si Maris. Aba, compound bow ang trip mo ngayon ha. Di ba ako dapat ang gumagamit niyan? Gamitin mo na lang muna ang pagkababaylan mo para hindi mo kailangan gumamit ng pisikal na lakas. Baka mapaano ka pa sa manumanong laban. Di ba, hindi ka pa 100% fully recovered? Ano ka ba, Magnus? Okay na ako. Lalo at narito ako sa bahay na aking kinalakihan. Mas mabilis ako lumalakas rito. Alagang-alaga rin ako nila nanay at tatay. Basta, huwag ka na munang lumaban ng malapitan. Marami naman tayo makakasama sa laban roon. Tsaka teka, paano mo nga pala nalaman na may magaganap na labanan sa hasyenda? Di kayo mangambo. Di sige, magpahinga ka na muna. 3:00 tayo aalis dito para may oras pa tayo magbigay ng instruction sa mga kasama bago palubog ang araw. Alam mo namang sasamantalahin nila ang pagdilim para umatake. At ang problema sa ngayon, wala tayong ideya kung anong mga aswang ang dala nila. Sigurado ka? Paano lang ang dadalhin mong armas? Hindi siyempre. Magdadala rin ako ng baril na may blue sodium bullet para sa mga berdugo nilang darating kung meron man. Sige, magpapahinga na muna ako. Wika pa ni Maris at bumalik na sa kanilang bahay para makapagpahinga at maghanda na rin sa pupuntahan laban sa kinahapunan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 131. Mga katribo, yung hiling ko po ha, napakinggan nyo ang iba pang mga video natin na hindi nyo pa napapakinggan. Baka pwedeng pagbigyan nyo na please. Napagbigyan ko naman ang hiling nyo diba na ituloy ang kwentong ito at bilisan. Kaya sana ako naman ang pagbigyan nyo. Salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.